ang ating finals. Well, after the second round, scores po natin kay Rico 8-8-7-8-6. Samantalang si Jordan 13-11-10, 13-12 all sila si Jordan, puro double digits ang kanyang score. Ito, nung umpisa pa lang, papaalala na natin yung TM, Sumitex 10 pesos lang, may 75 TM to TM text ka na, dito pa sa TM. At pagkatapos ng laban, malalaman din natin ang panalo sa TM text promo. Abangan po ninyo at abangan din nyo ang ating Sumitex promo. Ito, si Rico Robles is now trying to be more active, Pero si Jordan Herrera, there's a good left, hitting the side of the head of Jordan Herrera coming from Rico Robles. Pero hindi sabihin more active talaga dito sa dalawang rounds. Tama si Rico Robles. Nag-aabol siya sa puntos. Kung alam niya na dapat siya mag-abol sa puntos, kailangan chanting na ito. I'm sure pinagsabihan siya ng Jordan. Kaya naman nakikita natin na mas maraming tinatapon ngayon si Rico Robles. Hindi katulad kanina, nagkaabang-abang nga siya. Tinama na naman yung kanan ni Jordan Herrera. Well, ibang klaseng kondisyon ko si Jordan Herrera. May footwork, magandang depensa, very active sa mga suntok at mga direksyon. Ang sinasabi ko ni Jordan, no fail na daily workout. At ensayo ang ginagawa niya. Hindi po siya nag-a-absent. Pero ito si Rico Robles, maging ang mga member ng pamilya niya, hindi na niya nakakausap. Ganun siya kaseryoso sa training. Hoy! Tumama yung pala doon. Ito na, naka-antics, bawal yan. Hindi pwede yan. Amateur boxing, hindi pwede yan. Bawal yan. The referee Roger Fortaleza reprimands him. And he needs to remember he is way behind on points. But he has connected several solid punches here. Pero ayun na si Jordan Herrera. Binabalikan siya. He has to cover up. Hindi siya makasunod. Dapat siya, umalis na siya dyan. Totoo, maraming suntok niya si Jordan. Another left. That's the end of the third round. Siya should take another good round para kay Jordan. Knockout na to. Pag siya nakabawi pa rin ng puntos, pwede na tong pang-national team siguro. Kung makabawi pa rin ito ng puntos, Ganun kalayo. ganun kalayo. Ang pag-asa niya, knockout talaga. Knockout na lang ito sa tingin ko. Ito na, si Jordan Herrera trying to finish off itong si Rico Robles. Masyadong pinapayagan ni Rico Robles na bigyan siya ng bigyan ni Jordan Herrera. And that's going to be his undoing. Mas accurate na siya si Jordan Herrera. Exactly. Ibang klaseng improvement pinakita ko si Jordan Herrera. From the time na nasundan natin yung unang laban niya hanggang ngayon, talagang pinag-aralan niya, pinagandaan niya ito. Well, probably si Rico Robles sinayang niyang pumasok para mailante. Pero yung kanyang isang haymaker, Pero that was not happened at all. Sa ganda ng kondisyon ni Jordan, malabo nangyari yun. Nagkapalit kagad yung suntok ng binibitawan yun. Well, hindi naman masama ang kondisyon ni Rico Robles. Totoo rin yun. Mas marami talagang ipapasok na tira itong si Jordan Herrera. well, so far at this point, outclassed itong si Rico Robles. Masakit na sabihin, pero ganun nga po. Ito, nakikita natin that Jordan Herrera has been landing more blows and the more telling blows at that. At, the scores that balance out. Talaga namang lamang na lamang na nga po ito si Jordan Herrera. Alam mo, one thing na natutunan natin dito, Ed, Boy, hindi enough yung meron kang skills. Handa-handa. Pakita mo rin. Si Jordan Herrera is really pouring it on. At mas lalo pang lumalawig, yung kanyang lamang against Rico Robles. At Rico will be hard put to turn this thing around with that much time remaining. He put up a good fight, but not enough. Not enough to be able to makapagsabayan against the scores against Jordan Herrera. Natin si Blood sa ilong, ito si Rico Robles. Nadugo na nga. Ito din na, no? Pero kita mo, nakapanagat sila. And nakita mo, yung nabasa ko yung bibig, yung labi ni Rico Robles. Good fight, sabi niya. It certainly was a big catch for him. Would be a rout in this finals. Guys, natin ipaalala sa inyo ang reward para po sa magiging hari ng ring, a brand new car. Isang bagong kotse
courtesy. Lamang na naman po si Jordan Herrera. At yan ang kanyang mga tagahanga, ang Team Jaguar. Alright, some highlights from the finals between Jordan Herrera and Rico Robles. So, umpisa pa lang, ano? Round number 1 pa lang, mga kaibigan. Jordan Herrera already made a statement, although there he ran into the fist of Rico Robles. That was ruled as a slip. At dito po makikita natin naman si Rico Robles naman ang off balance. In round number 2, it was more of the same really. Si Jordan Herrera pa rin ang agresibo sa dalawa at si Rico Robles was left to try to launch a counter-attack. This was one of his best moments of the match really. Pero nakapagpalusot pa rin ng isang magandang kaliwa si Jordan Herrera. Round number 3, sa umpisa ay pinili po ni Rico Robles na makabalik, ano? Pero si Jordan Herrera sa bandang dulo, nakapawi ng husto at ayan, pinapaulanan si Rico Robles ng suntok. Ito yung magandang kanan, ano ha? Of the antics by Rico Robles that earned the warning from referee Roger Fortaleza. Round number 4, dito hindi na binitawan ni Jordan Herrera yung kanyang advantage at tinuloy-tuloy niya yung kanyang atake, and it's a testament to the conditioning of both fighters, ano? Na talaga namang hindi po sila naubusan ng hangin at magpakinggang sa dulo ng laban ay pareho pong hindi man lang hinihingal ng gusto. Ladies and gentlemen, after 4 rounds of boxing, we have a winner. But before that, we would like to call on our Honorable San Juan Mayor, J.D. Escobar, to award the belts. And so, ladies and gentlemen, sa kabuuang score na 28 laban sa 34 na ibigay ng ating 5 judges, ang hari ng ring na nagwagi on points ay si the Jaguar, Jordan Herrera! Briefly and to give honor dito sa pagkakapanalo ni